Okay, flash ko lang yung aking material. Magandang umaga muli sa ating mga Niners. Ayan, sana lahat ng mga Niners natin ay masaya at mabuti ang makapakiramdam. Healthy tayong lahat, ano? Magandang ating makalusugan. Ayan, so, i-set ko lang yung aking window. PowerPoint and share. Okay, sana nakikita na. Nakikita na ba ang ating slide, mga anak? Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Ayan. So, dadako na tayo sa ikalimang session natin ito, pero ito ay nasa module 3, no? Ito ay tungkol sa tula ng Pilipinas, isang punong kahoy at ang guryon. Okay. So, ibig sabihin, dalawang tula ang nailagay dito. Pero uunahin natin yung pinakaunang tula na gawa ni Jose Corazon de Jesus. Magpatuloy tayo sa ating activity. Muli, magandang umaga sa mga kapapasok lamang. Umabot tayo ng 37. Ito na yung pinakamalaking number natin, numero natin na nakakapasok sa ating online session gamit ang Google Meet. So, may mga nag-request sa akin na gusto sa Facebook na lang daw kasi malakas daw kumain ang Google Meet. Pasensya na kayo, hindi ko na gagawang sa kasi sa dami ng materials na ginagamit ko, hindi kaya ng Facebook yung mga materials na ginagamit ko. Kaya ang gamit ko pa rin ngayon ay ang Google Meet. Pero para sa request na yan, gagawan ko ng paraan para naman yung mga hindi nakakapag-load kasi malakas daw kumain ng Google Meet ng MB. Wi-Fi connection kasi yung iba siguro sa inyo kaya hindi nila nararamdaman yun. So, try kong gawan ng paraan para sa mga nag-request na sa Facebook na lang daw. Okay, so muli tayo ay dadako sa Aralin 1 ng Module 3, Tula ng Pilipinas. Okay. Dito, inaasahan tayo, meron tayong 4 na layunin para sa aralin natin. Una, may ugnay ninyo yung damdamin ninyo sa inyong mapakikinggang tula mamaya. Ikalawa, mailalahad nyo rin yung pananaw nyo sa paksa ng tulang Asyano. Okay, dahil nga kabilang ang Pilipinas sa Asya, so magbibigay tayo ng mga sarili nating pananaw tungkol sa tulang ito. Natutukoy din o may papaliwanag yung magkakasing kahulugang pahayag sa isang taludturan. Ayan, madalas gumagamit ang tula ng mga simbolismo. So, dito aasahan nating makapag-i-interpret tayo at makapagpapaliwanag tayo ng mga kaalaman mula sa tula. Dito rin yung layuning maisulat natin, no, yung taludtod sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. Kung makikita nyo sa module ninyo at natapos nyo na yung gawaing ito, sa huling bahagi, pagsusulatin kayo ng isang tula na may koneksyon sa pagiging mamamayan ng isang bansa. Kaya yung 4 na layunin natin yan, dito sa session natin ay dapat makuha natin para matutunan natin tong aralin na ito. Okay ba? Kung nakahanda na, tara na sa ating susunod na slide. Dahil nga sa nakaraan natin pag-aaral, no, kung maalala nyo, napag-aralan natin yung pagbibigay ng opinyon at katotohanan. So dito, isang pagbabalik at aral lamang, no, magbigay kayo ng sarili nyong opinyon. Kasi sa gawain 1, kailangan ng opinyon ninyo. Pakibasa nga ang panuto, Daniela. Tugtungan mo ang pahayag sa pagbuo ng iyong opinyon. Dugtungan mo ang pahayag. Maraming salamat sa pagbuo ng inyong opinyon. Ang pahayag na ito ay yung pag-init ng mundo. Gamit ang salitang sa tingin ko, isusulat nyo siya, ilalagay nyo yung inyong answer. Okay, meron ako introduce na isa, sana sa ibang teachers nyo dati, nagamit nyo na yung class point. Okay, may papasukan kayong site kung saan masasagutan nyo ito. Okay ba? Meron ako i-flash inyong screen. Sana makita ninyo. Ayan. Pasok kayo. Wait lang. Ilagay ko lang sa inyong screen. Kasi hindi nag-represent. Punta kayo sa classpoint.app sa kahit saang browser ninyo, anak. Classpoint.app. Puntahan nyo. Classpoint.app at encode ninyo yung ipapakita kong code. Okay, flash ko lang sa screen ang buong screen ko para makita nyo. Okay. Share. Ayan. So, mag-raise ng hand kung nakapasok na kayo sa classpoint.app ng inyong browser. Ayan. Nakikita nyo na ba? Ayan. Classpoint.app.
Tapos ipasok lamang ninyo yung class code na 95449. Siguruhin nyo may name kayo name. First name tsaka apelyido para sa recording ko mamaya ng mga scores ninyo, makita ko yung complete name ninyo. Okay? Sige, paki-open. Classpoint.app at paki-enter din yung 9. Yes, anak? Ayan. Ang class code ay 9. Saan po yan? Ayan. Punta kayo sa browser, anak. Basta kahit anong browser, i-type lang ninyo yung classpoint.app. Basta type nyo lang, maliliit. Classpoint.app. Ayan. Nakikita ko na yung nakapasok. Ayan. Tapos i-encode ninyong 95449. Ano po yung Classpoint.app. Okay na? Okay, tapos mag-raise ng hand, tapos baba. Mag-raise lang muna ng hand para nakikita ko. Sa bagay, kung nakita nyo na yung pangalan nyo sa participants joined, ibaba nyo na yung hand nyo dyan. Okay? Ma'am, yung code po. 95449. 95449. Ma'am, paano sa iPhone? Hindi ko alam. Okay, punta lang kayo sa Safari. Tapos encode mo classpoint.app. Hopefully pwede ha. Ang alam ko ang iOS saka Mac, wala yatang classpoint.app. Wala ka bang PC na or laptop? Meron na sa akin. Meron na ba? Ayan. Pag nakita nyo na, down na yung kamay. Ayan. So, 16, dapat 37 nakapasok sa classpoint app. Throughout the PowerPoint presentation, lahat ng mga quizzes ninyo will be recorded according to the answers na ipopost mamaya. Okay? Yan. So, meron na tayong 16 participants out of 37. Sige na, para kahit pa paano maka-record na ako ng mga scores nyo. Bukod sa Google Classroom, ay marami akong pagkukuhanan ng grade. ma'am. Yes, Nak. Ma'am, ano po yan? Punta ka sa browser mo, kahit saan, Google Chrome man yan. Type mo yung classpoint.app. Pasok ka lang doon. Okay po. Okay. And then, encode mo, Nak, yung class code. 95449. Okay, 19. Enter pa lang kayo. Sige na. Kailangan makapasok ng 37. Ma'am, ano yun? Classpoint.app. Pasok kayo sa kahit saang browser. 21 na. Konti na lang. 16 na lang hinihintay ko. Ma'am, apelyido muna. Hindi, first name. First name and apelyido. Halimbawa, Lovely John Kadawan. Yan. For recording purposes, mga anak, huwag kayong mag-code name. Sa mga kapapasok lang, pumasok sa classpoint.app, ilagay sa inyong browser, then ilagay ang code 95449. Okay, 24. Waiting na tayo nadagdagan tayo 39. So, 24 na ng 15. 15 more, bago tayo mag-start. 27. Ibasan. Nawalan yata ng signal. Okay, so last 2 minutes of waiting, papasok sa class point. Okay, konti na lang. Kung wala na, pwede na mag-start yung mga nauna, papasok na lang later yung iba. Parehong code naman yan Okay, pasok na lang yung iba. Okay, stop presenting ko muna. Slide na lang kasi may mga answers mamaya doon sa slide natin. So, window, PowerPoint lang. Okay. Okay, start ko na siya. Ulitin ko, dugtungan ng inyong opinyon ang ekspresyon na sa tingin ko. Ito ay tungkol sa issue ng pag-init ng mundo. Okay, short answer, ready, go.
Okay, meron kayong 1 minuto para magbigay ng inyong opinion. Meron nang sumagot, si Rogelio Antolin. Babasahin ko mamaya yung mga answers ninyo. Ma'am, ano po ulit yung code? 95449. Ba't na-cancel naman? Sorry, submission has just closed. Okay, kasi 1 minute lang siya. Okay, sige, pagbigyan natin yung mga iba. Wait lang. Katatlo ang nakapasok. May timer kasi tayo ha, ulitin ko lang. Sige. Repeat natin para sa iba. I-open natin yung timer. May 3 pa lang na nakapasok. Diyan lang kayo, stay lang kayo dyan. Sa browser nyo, the same code ang ibibigay natin. Ay, ewan ko lang kung mag-iiba yung code kasi nga, uulitin yung question. Okay, open ko yung timer. Okay. Pasok kayo ulit. Show answer. Okay. Okay, ready? No timer na to ha. Kailangan makapasok yung 28. Start again. Kailangan mag-flash sa inyo. Okay, yung 3 kanina, pasok kayo ulit anak. The same code, 95449. Give your answers. Francine, nakapagbigay na ng sagot. Nandiyan din si Charmel Aban. Ana Pakis. Ayan. Hindi ko naman like yung iba. Ayan. May Kalin, nagbigay na ng sagot. Okay. Okay, thank you very much. Na magbasa na ako habang sumasagot yung iba. So, sabi doon, kailangan dugtungan. So, hindi ko babasahin yung hindi dinugtungan. Dapat dudugtungan. Ibig sabihin, kabilang pa rin yung salitang sa tingin ko. Okay? Umpisa natin kay Charmel Abad. Sa tingin ko, isa ang pagputol ng mga punong kahoy sa gubat. Ang dahilan kung bakit patuloy na umiinit ang mundo. Okay? Very good. Sa tingin ko, from Rowena Aquino, ay kayang palawakin ng isang gayang kong kabataan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba kong kapwa na pangangailangan kahit mahilit na paraan lamang. Anak, medyo ginulo mo yung utak ko, pero okay pa rin, mahaba yung sagot. Sa tingin ko, ang pag-init ng mundo ay dahilan ng polusyon na dulot ng tao. Very good, from Elijah Gafud. Okay, tama. Mayroon tayong ginagawa ring medyo mali kung bakit kabilang tayo sa factor kung bakit umiinit ang mundo. Sa tingin ko, ito ay ang pagsusunod ng kabugubatan. Usok ng mga pabrika ang dahilan ng pag-init ng mundo. From Jasmine Bakay. Very good. Ayan. Ang pag-init ng mundo ay climate change. Sabi ni Jael May Magsukang. Ang haba. Ayan. Lahat ng nakasagot ay mabibigyan ng 10 points para sa round na ito. Okay, thank you very much sa mga nakapasok sa app at nakapagbigay ng sagot. Sa mga hindi, may susunod pang round.
Okay, so lahat ng responses ay close na natin at isi-save natin ang inyong score. So, tama kayong lahat sa mga ibinigay ninyong opinion nyo tungkol sa pag-init ng mundo. Ibig sabihin, tayong mga tao ay meron diing factor kung bakit uminit ang mundo. So, ibig sabihin, dapat magbigay balik din tayo sa pag-init ng mundo na yan, mababawasan pa rin natin siya kung tayo ay gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng mga tree planting, ganyan. So, sa sciences at sa iba pa sa ESP, meron kayong mga activity na pinagtatanim kayo sa likod ng mga bahay-bahay ninyo, no? Kahit sa naman activity ang school na ganyan, subukan pa rin ninyong maging inclined, no? Maging, kumbaga, interesado sa pagtatanim ng punong kahoy. Dahil isa ito sa maaari lamang nating gawin bilang estudyante, bilang guro, para makatulong sa kalikasan. So, isa yun sa pagbibigay ng opinion. So, napakaganda at nagamit natin yung ekspresyon na sa tingin ko kasi ito ay nagpapakita ng pagbibigay ng sariling opinion. Okay, thank you very much sa mga sagot. Susunod na. Okay. Bago natin simulan yung pagbabasa ng tula, ayan, meron tayo rito ang paghahanay ng mga salita. Ito kasi yung mga gagamitin natin mamaya o mga nagamit na salita sa tula nung writer o manunulat. Okay? Para sa activity na to, hindi ko alam kung ilan yung seconds na ibigay. Iset ko lang yung timer. Okay, timer. Para maisiayos natin. Okay, click natin ito. So, 1 minute sana, pero sa din ko, dahil sa signal, i-open time na lang natin. I-close natin kung wala nang magsasubmit. Okay, the same code tayo. Maaari nang sumagot. Ang gagawin lamang, isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong screen. Isulat nyo na ganyan. Madali lang naman. Malalaking letra ha. Then click submit pag may sagot na kayo. Medyo nakakatawa. Maliit yung screen. Okay lang yan. Open time naman. Open time. Okay, may mga sagot na Joyce, Jennifer, Yvonne, Francine, Mark, Brian, Michaeline, Charmel. Kung nasagutan nyo na yan, kopyahin nyo lang yung nasa module nyo. Mabibigyan ng tamang nagsagot yan ngayon. Nakabila ko na sinagot. $13, $14? Andyan na, pinakahuling sumagot ay si Ana Pakis. Stop presenting ko. Nakikita nyo naman. Sige, sige. Yes? Nandyan na rin si Pineda. Alexa. So, okay lang yan. Wala naman ako na i-encode na answers. Okay, 18 ang nakakasagot. Rochelle. Jasmine. Yung iba, hindi na naglagay ng letra. Drinawingan na lang na ganun. Okay? Daniela Kilang, nakapasok na yung answer. Nakapasok na rin ang answer ni Zarina Joy. Jael May Magsukang, nakapasok na rin ang sagot. (22 out of 32). Okay. Meron na tayong 3 minutes na naghintay ng sagot.
close submission na tayo. Sorry sa mga hindi makakahabol. Mache-check na lang ang inyong mga answers. Ay, nakapasok pa si Mary Lucy Ligayo. Close submission. Okay, check natin ang answer ni... kukuha na lang ako ng isang example para makita naman ninyo, no, yung magiging sagot. Ito. Try natin si... Ito, gusto ko tong makulay ni Michaelin, Makanig. Ayan. Check natin yung kanyang answer. Review lang natin. Okay, unang salita ay yung salitang malabay. Okay? Ang sagot niya ay letter E, mayabong. Tama kaya siya? Next, nunukal. Lilitaw ang sagot niya. Number 3, taghoy. C, hinagpis. Number 4, malamlam. Ang sagot niya ay malabo. Hindi ko na makita yung pinakakarugtong niya. Ano yung sagot mo sa number 5, Michaelin? Number 4 lang ba? 1, 2, 3, 4. Apat lang. Apat lang, sorry. Okay, sige. E is mayabong, malabay. Sinong sumagot ng mga E? Check din natin. Sa answers. Ay, nawala na. Mga sagot, hindi ko pa yata na-save. Okay. Nawala yung answers. Clinose ko. Wait lang, guys. Naghang yata. OMG. Hindi yata nag-save. Okay, bonus round na lang natin to. Pero ang tamang sagot ay malabay. Sinong samugot ng letter E sa malabay? Taas ang kamay. Tamang sagot ay letter E. Correct? Number 2, nunukal. Ang sagot ay i-bonus round ko na lahat, no? Lahat ng 32 nakapasok dyan, 10 points na kayo agad for this round. Kasalanan ko na cancel ko. Number 2 is nunukal, lilitaw. Okay, correct? Next, number 3, taghoy, hinagpis, letter C. Okay, nakikita ko marami nagre-raise. Correct. Number 4, malamlam is letter A, malabo. Okay. Dahil nga kasalanan ko, all na nakaparticipate ngayon with 32 participants dito sa class code natin, pakibaba ng kamay, ay may 10 points. Bobo mode lang tayo kanina. Okay, next slide. So, nakita na natin yung mga kahulugan dyan. No? Sana malinaw na yung apat na salitang ito. Malabay ay mayabong, nunukal, lilitaw, taghoy ay hinagpis, at malamlam ay malabo. Okay, susunod na tayo sa next slide natin. Dito, pakikinggan natin yung tulang punong kahoy. Hopefully, sinend ko na siya sa sa ating Google Classroom. Sana napakinggan ninyo. Maikli lamang ito, kaya pakikinggan natin siya ngayon. Okay? So, punta ako sa tab. Mag-present tayo ng tab. Sa mga hindi pa nakapakinig, this is your time. Time nyo na para pakinggan ito. Okay. Ang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayong puok, ako'y tila isang nakadipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinislap-kislap ng batis na iyan, asa muri agos ng luhang nunukal. At saka buwang tila nagdarasal, ako'y binabati ng ngiting malamlam. Nagpapahiwatig sa akin ng taghoy, ibon sa sangakoy may tabing ng dahon, batis sa paakoy may luha ng daloy. Ngunit tingnan nyo ang aking narating, natuyo, namatay, sa sariling aliw. Naging krus ako nang magsuyong laing, at bantay sa hukay sa gitna ng dilim.
Wala na ang gabi ay lambong na luksa. Panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga. Ni ibon, ni taoy, hindi na matuwa. Kung isipin ng nagdaang araw, isang kahoy akong malagot malabay. Ngayon, ang sanga ko'y krus sa libingan. Dahon ko'y ginawang korona sa hukay. Ayan, sana naintindihan natin. Pero para sa inyong pag-uunawa o pagsusuri sa tulang ito, ipla-flash ko rin yung mismong tula ni Jose Corazon de Jesus na punong kahoy. Pero ewan ko dito sa ibang version, hindi ko alam kung tama yung hindi sila nagtugma, Ibon sa sangakoy, may tabing ng dahon. Bati sa pakoy, may luha ng daloy. Dapat yung huli niya. Kaya hinahanap ko yung tamang interpretasyon ng punong kahoy. Saglit lang, ha? Ayan. Okay. Sa tingin ko, yung mismong video ay correct kaysa doon sa nakita ko kanina. So, ipapresent ko lang muli sa inyong screen ang kabuang tula natin. Para mas maintindihan. Open tab. Dito tayo sa pagsusuri. Ayan. Nakikita nyo na ba? Ayan. Iisa-isahin natin yung ating pag-aaral ng punong kahoy. Muli ito ay isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Isa natin unang saknong. Kung tatanawin mo sa malayong puok, ako'y tila isang nakadipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Sa unang bahagi, yes Elijah, bakit ka naka-raise? Yan. Ako muna dun sa unang bahagi. Ayan. Dito sa unang saknong, ano ang inilarawan dito? Kung tatanawin mo sa malayong puok, ako'y tila isang nakadipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinagkan ang paa ng Diyos. Sino ang tinutukoy sa unang saknong? Yes, Anika? Yes, Anika, unang nagtaas ng kamay? Ano? Sino ang tinutukoy kaya sa unang saknong? Anika, nakamute ka yata. Nag-recite ka na ba? Ayan. Anika, para sa'yo? Sinong tinutukoy o ano ang tinutukoy sa unang saknong? Okay, tulungan si Anika, parang namawala siya. Michaeline. Ma'am, yung paa ng Diyos. Parang hinahagkan ang paa ng Diyos. May konting may konting hinintay lang may isa lang akong hinintay na salita para dito. Try mo nga, Maria Bibiana. Subukan. Ma'am, puno. Okay, unang puno, dahil itong ay pinamagatang punong kahoy. Kung ang puno ang tinutukoy dito, saan kaya natin paano natin bibigyan ng simbolismo? Ang puno ay maaring tukuyin rin na ano? Sabi dito, kung tatanawin mo, tama, ang simbolo ay punong kahoy, pero maaari siyang ihalin tulad, kanino? Sa napakatagal na pagkakalod. Yes, Sian, Michael? Sa krus po, ma'am. Ako'y tila isang nakadipang krus. Ako ay tilang nakadipang krus. Lumuluhod. Maaari nating bigyan simbolismo ang punong kahoy bilang sino lang ba nakagagawa ng pagdipa? Sino lang nakakagawa ng pagluhod? Si God. Si God, ma'am. Si God? Parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Ibig sabihin, hinahagkan. May yumayakap sa paa ng Diyos. Naapara rin siyang punong kahoy na dumidipa, na lumuluhod, at yumayakap sa paa ng Diyos. Saan natin maaring ikumpara ang isang punong kahoy? Sa unang saknong pa lamang. Tao. Sino yung sumagot nun? Tao, ma'am. Sino ang sumagot kanina? Si Mary Lucy Ligayo. Ang tamang Tama ko po. sagot, sino ba? Sorry. Sumunod tama, si Mary. Maari natin kumpara ang punong kahoy sa kaugalian, sa gawa ng isang tao.
Doon sa unang saknong parang nilinaw yan na ako'y, para, kung tatanungin mo para ako isang puno na nasa malayong puok, na 'di ba minsan makikita natin yung shape ng puno, ganyan. Yung normal kasi pag nakikita natin, dinodrawing natin is may ulo, may paa, tapos yung branches niya parang kamay, then yung ugat niya parang paa. Parang hinahagkaan ng ng Diyos kasi yung roots niya is nakayakap sa lupa. Okay? Malinaw ba na-visualize ba natin yung itsura ng punong kahoy sa unang saknong? Yes, ma'am. Okay. Next, basahin nga naman ang ikalawang saknong. Yes, yan, Michael? Organong sa loob ng isang simbahan ay Nananalangin. Laki. ay mananalangin sa kapaghatian habang ang kandila ng sariling buhay magdamag sa tanod sa aking libingan. Okay, maraming salamat sa pagbabasa. Organong sa loob ng isang simbahan, organ, ay nananalangin sa kapaghitian. So, makikita natin, no, parang nananalangin. Habang ang kandila ng sariling buhay, magdamag na tanod sa aking libingan. Okay. Meron tayong mga simbolismo dito. No? Ano ang nagbigay ng simbolismo para sa buhay ng tao? Sa ikalawang saknong. Paano saan daw ikinukumpara ang buhay ng tao? Na kapag sinindihan mo ito, Ma'am Kandila. yes, Kandila mo. Po. Okay, Francine, ang nakita ko kaninang unang nag-pop up, hindi ko lang natawag, kandila, tama. Na kapag nasusunog siya, kapag nakasindi siya, nauubos yung kandila. Ito rin yung pag-ubos ng ating buhay. So, aminin na natin, lalo na sa panahon ngayon, umiiksi ang buhay sa dami ng na-invento, mga chemicals and all na napapartake natin, kinakain natin. So, dito, may magandang simbolismo rin na ang buhay ay maaring ikumpara sa isang kandila na parang kapag magdamag ito, magdamag na tanod, no? Kapag magdamag natin siyang isinindi, nauubos. Kung makikita ninyo sa pagkagawa ni Jose Corazon de Jesus, napakahalaga ng mga simbolismo. Punong kahoy bilang tao, buhay bilang kandila. Okay? Malinaw yon na nailagay sa ikalawang saknong. Okay, basahin naman natin yung ikatlong saknong. Yes, Michaeline? Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumagis. Sa mga sanga ko ay mga kasabit, ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Ayan. Dito, tignan natin, medyo tricky, ano? Medyo maraming mga naiilarawan. Kanina, nailarawan ng isang punong kahoy sa malayo, isang kandila, parang kandila daw naman ang buhay sa loob ng simbahan na magdamag na parang tanod na kapag naubos ay nakabantay lamang hanggang libingan. So, ikatlo naman, sa kanyang paanan, imagine niyo isang punong kahoy na may isang batis. Batis ay uri ng tubig o ano yun, katawan ng tubig. Batis. Okay, sapa. Pwede na isipin nyo na lang sapa. Ayan. Dumadaloy, maghabot, magdamag na nagtutumangis. So, para itong humihingi ng tulong, nagtutumangis, humihingi ng, pwede din siyang in pain, nasasaktan, pwede din siyang umiiyak, kasi nagtutumangis siya, humihingi ng tulong and all. Ayan. Sa mga sanga ko ay nakasabit. Ito naman, another na to. Sa mga sanga naman ng punong kahoy ay may mga nakasabit na parang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Okay, dito sa pangatlo, ano yung ugali ng isang tao na maaari nating interpret na katulad din ng punong kahoy? Ugali naman o pagkatao. Na para tayong punong kahoy na may batis sa ilalim natin. Meron din mga pugad sa ating mga kamay. Ano namang behavior, anong kaugalian ng tao ang nalilinaw naman sa ikatlong saknong? Iyakin. Iyakin? Okay. Nagbig sabihin, nagpapakita tayo ng mga emosyon. Bukod sa pagiging iyakin, ang tao nakakaramdam ng pain, sakit, nakakaramdam ng kasiyahan. Pero doon naman saan? Okay, tama yon. So, emosyon, tama? Okay? Doon naman sa... Yes, Michaeline?
Pagiging matatag. Pagiging matatag is correct. No, may kahit anong dumaloy sa atin na challenges, ano, problema sa buhay, nakatayo pa rin tayo. Parang wala lang, parang dumadaloy lang siya ng parabas. Gusto ko yon yung sinabi ni Michael. Doon naman tayo sa yung dalawang talata na nahuli, no. Sa mga sanga ko ay nakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Kahit, Ang pagmamahalan. ayon. Okay, narinig na natin yung term, pagmamahalan. So, minsan, may mga dumarating sa ating mga problema. Sa mga kabataan, marami mga minor, no? Sabihin ko lang muna minor, ha? Hindi ko naman ini-invalidate yung inyong mga problema. So, sa mga kabataan, maraming mental health ang malaking halimbawa na nahihirapan ng bata. Sa dami ng modules, sabay-sabay ang requirements, sabay-sabay ang online class, sabay-sabay ang gastusin sa load, parang down na down ka na, no? Pero minsan, sa likod mo, parang nakakaramdam ka ng pag-ibig ng inyong mga magulang, pagmamahal ng inyong mga guro. Kasi minsan, binabawasan ng mga activities, sinusunod yung mga kagustuhan ninyo sa online classes, pinapaikli yung minsan hindi na-attend si teacher ng isang session para lang makasagot kayo ng module. May mga ganun. Ibig sabihin, may mga factor din na nagko-contribute, nagbibigay ng mga pagmamahal din sa atin, na dapat nararamdaman din natin bukod sa pagiging down natin sa buhay. No? I-entertain natin yung positibong pananaw ng mga nakapaligid natin at yung nagbibigay sila ng tatag sa atin. So sa ikatlo, nilinaw yan ni Jose Corazon de Jesus na kahit pa may mga problema tayo, may mga tao rin tayong pwedeng kapitan. Parang ganun din yung nangyari dito sa ikatlong saknong. Okay ba? Naintindihan natin? Ikaapat na saknong naman. I-zoom ko kaya para mabasang maigi. Hindi yata nabasa kanina. Ayan. Okay? Sige, sinong gustong magbasa sa ikaapat? Hindi ko makita yung yan. Jennifer Verdadero. Sa kinislap-kislap ng batis na iyan, asa muray agos ng luhang nunukal, at saka buwang tira nagdarasat, ako'y binabati ng ngiting malamlam. Ayan. Okay, dito naman parang punong kahoy na nasa gilid ng batis. Tama, salamat sa pagbabasa. Asa muri agos ng luhang nunukal. Ano yung sabing nunukal kanina? Ano yung ginamit nating term sa nunukal? Lilitaw. Lumitaw. Lalabas daw yung luha. At saka, buwang tila nagdarasal. Buwang ay parang baliw na nagdarasal. Ako'y binabati ng ngiting malamlam. Parang sa kabila ng lungkot, sa kabila ng luhang pumapatak, sa kabila ng pagsusumamo, meron pa rin namang babati ng ngiting malamlam. Parang punong kahoy, laging nakatayo, tapos binabagyo, pero pag sikat ng araw, biglang tatayo pa rin siya, wawagayway ang kamay. Parang sumaya pa rin siya. So, nakikita natin yung behavior ng punong kahoy bilang isang tao sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Na? Sana medyo malinaw na ang interpretasyon. Okay, sa ikalima naman, sinong gustong magbasa? Ikalimang saknong. Michaelin ulit. Bigyan natin ng chance yung iba, anak. Sige. Si ano na lang muna? Elijah. Si Elijah. Nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ibon sa sanga ko'y may tabing ng dahon. Batis sa paa ko'y may luha ng daloy. Ayan. Maraming salamat, Elijah. Medyo emotional pa rin, no, yung saknong na 5. Nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ibon sa sanga ko'y may tabing ng dahon. Batis sa paa ko'y may luha ng daloy. Ito naman yung pinaka malalim na emosyon na naramdaman ng manunulat. Pati yung mga nasa paligid niya nakaramdam na rin ng taghoy. Pati yung mga ibon sa sanga niya may tabing na dahon na para bang may kalungkutang daladala. Tapos yung batis sa paa niya may luha ng daloy. Parang lahat dito na siguro yung pinakamabigat na damdamin na naramdaman ng isang manunulat na inilagay niya sa kanyang mga salita. Ang gamit niya ay panaghoy ng mga ibong nagbibigay ng tabing sa mga dahon. Yung batis naman, patuloy ang pagdaloy ng luha. Sa ikalima, pinapakita yung lalim ng emosyon na naramdaman. Ito na siguro yung pinaka-down moment ng isang manunulat sa paggawa niya nitong tulang ito. Okay, ika-6 naman, magpatuloy tayo sa pagbabasa.
Meron na lang 3 sakno. Ika-6. Yes, Maria, Valerie, Yvonne. Wala na. Ang gabi ay lambong na luksa. Doon muna Panakit tayo anak sa sa ano, aking- sa ngunit muna tayo anak. 6. Ngunit. Ngunit tingnan nyo ang aking narating. Natuyo, namatay sa sariling aliw. Naging krus ako ng magsuyong laing at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Ayan. Sa ika-6 may transition na nangyayari, no? Sabi rito, ngunit tignan nyo ako, nyo ang aking narating. Natuyo, namatay sa sariling aliw. Dito, imagine nyo isang punong kahoy, ano? Ngunit tignan nyo ako, ang aking narating, natuyo, namatay sa sariling aliw. Dumarating yung panahon na, anong season na naman yon? Pag sa season natin, taglagas ang mga dahon, natutuyo. Naging krus ako ng magsuyong laing. Pag wala na yung mga dahon, imagine niyo yung punong kahoy na nakatayo at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Yung punong kahoy habang ang araw ay papalubog. Para siyang krus. Lalo na dun sa panahon na taglagas ang mga dahon. Okay, imagine niyo yun sa inyo. Dito naman, meron na pagkatapos ng lungkot, parang nagkaroon ng transition na patuloy yung pagkamatay nung punong kahoy, no? Dahil dun sa panahon ng pagkatuyo ng kanyang dahon, no? Kumbaga dito, nawalan na siya ng sigla. Kung sa tao to, no? Nawalan siya ng sigla, nawalan siya ng kasiyahan. Na kung imaginin mo, para na lang siyang isang krus na naubusan ng dahon habang papalubog ang araw sa gitna ng dilim. Okay? So, mula sa pag-iyak, nagkaroon ng katapusan yung kanyang damdamin bilang masaya. Tignan natin sa ika-7. Sino gusto magbasa ng ika-7? 2 saknong na lang? Yes, Jasmine. Wala na. Ang gabi ay lambong na luksa. Panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon ni tao'y hindi na matuwa. Ayan. Okay, kanina ikinumpara natin siya sa tao. Tignan naman natin dito, no? Pagkatapos natuyo na lahat, para na siyang krus sa gitna na naman, no? Isang punong kahoy ang tinutukoy natin dito, ano? Binibigyan ko lang siya ng pagsasabuhay na ikinukumpara natin siya sa tao para maramdaman nyo kung paano yung damdamin ng punong kahoy na yan. Okay, so ika-7. Wala na, ang gabi ay lambong ng luksa. Panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon, ni tao'y hindi matuwa. Ano na ang nangyari sa punong kahoy sa ika-7, mga anak? Ano ang nangyari? Malungkot muna siya. Yes, Maria Bibiana. Ma'am, Natumba. nabunot na po. Nabunot na? Okay, correct. Michaeline? Natumba na. Natumba na? Okay. Mary Lucy? Nabual, ma'am. Oo, nabuwal na. So, dito, na-uproot na siya, natanggal na, patuloy nang natanggal. Hindi na siya pwedeng puntahan ng ibon kasi hindi na matutuwa. Pinupuntahan lang naman ng mga ibon, no? Yung parang buhay na punong kahoy. Pero dito, wala na. Nabuwal na siya. Okay? Kung sa tao yan, mga anak, ito na yung mga pagkakataong lilipas na ang buhay ng tao. Isang punong kahoy lang tinutukoy ni Jose Corazon de Jesus dito. Na ikumpara mo siya sa'yo, sa sarili mo. Sana hindi pa tayo umabot sa ika-7. Ano? Pero kung titingnan mo sa punong kahoy, sa isang punong kahoy na yan yung nangyari. Paano kung madaming punong kahoy yan? Imagine nyo, no? Isang punong kahoy pa lang yung nilarawan ni Jose Corazon. Pero pagsamahin mo ang mga punong kahoy na ganun yung naging eksena, parang nabagyo, na natumba lahat yung punong kahoy. Yun yung parang sa ika-7. No, yun yung interpretation sa ika-7. Nabunot na yung mga punong kahoy, hindi na kayang puntahan pa ng mga ibon. Okay, pinakahuling sakno? Yes, Anika? At iyong isipin ng nagdaang araw, isang kahoy akong malagot malabay. Ngayon ang sanga ko'y krus sa libingan, dahon ko'y ginawang korona sa hukay. Okay. Sa huli, ayun na, wala nang nangyari sa punong kahoy, kaya pinapaisip sa atin ngayon
ni Jose Corazon de Jesus, isipin mo yung mga nagdaang araw, pinakita nung una, no? Yung punong kahoy, ang gandang pakinggan nung batis sa paanan niya, ang gandang pakinggan nung mga pagmamahal sa paligid niya tulad ng mga ibong nagsisabit sa kanyang punong kahoy. Kung inilarawan pa natin siya sa tao na binibigyan ng pag-ibig, ano, yung isang punong kahoy. Hanggang sa natuyo, namatay, nauubos yung luha, parang kandila na nauubos yung punong kahoy, ano pa. Ayan, hanggang sa hindi na siya mapakinabangan. Isipin mo, minsan naging malago, naging malabay ang punong kahoy. Ngayon, yung sanga niya, parang krus na sa libingan. Dahon niya ay ginawang korona na lang sa hukay. Kumbaga, yung mga dahon niya, nasa lupa na. Okay. Bilang pagtatapos dito sa binigay na paglalarawan ni Jose Corazon de Jesus sa punong kahoy na nagbigay siya ng karakter ng tao para maramdaman natin yung nararamdaman na nag-iisang punong kahoy. Ano ang nais ipahiwatig ng tulang punong kahoy, mga anak? Ma'am, lahat ng bagay naglalaho. Okay, gusto ko yan. Lahat ng bagay ay naglalaho. Dumadaan tayo sa iba't ibang level ng buhay hanggang sa kahuli-hulihan. Tama, Michaeline? Ito naman ay pagbibigay pagpapahalaga. Anong pagpapahalaga ang nais ipahiwatig sa atin ni Jose Corazon de Jesus? Inalarawan niya ang punong kahoy na parang karakter ng tao, parang buhay ng tao, para maramdaman natin yung isang damdamin ng punong kahoy. Ngayon, anong pagpapahalaga? Yung gusto niyang mamayani sa puso natin ngayon. Sabi ni Michaeline, tama yun, na naglalaho ang lahat. Ngayon, ano ang dapat mong pahalagahan kung naglalaho ang lahat? Anong pagpapahalaga ang mamayani sa atin mula sa tulang ito na pinararating ni Jose Corazon de Jesus? Sinong gustong magsalba sa buong departamentong Niner? Yes, Michaeline, subukan nga. Ang pagmamahalan. Pagmamahalan. Tama naman yon, no? Pahalagaan natin pagmamahal. Dito, ilapit natin sa konsepto ng kalikasan. Yes, yan, Michael. Ingatan, ma'am. Ingatan, no? 'Di ba tama 'yon, no? Hindi lang sa kalikasan, halimbawa, sabi ni Michaeline na naglalaho ang lahat. Kung kaya dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga. Ganon din si isang punong kahoy. Ito, sa tula lang mismo tayo, no? Isang punong kahoy ang inilarawan. Kung may pagpapahalaga tayo sa pinagdaraanan ng ating kalikasan, lalo na si isang punong kahoy na yan, magkaroon tayo ng pagpapahalaga. Sa isa pa lang yan. Pag may pagpapahalaga tayo sa maliit, may pagpapahalaga tayo sa malaking bagay. So, dito pa lang, tinuturuan tayo no, Jose Corazon de Jesus na pahalagahan ang isang bagay bago ito maglaho. I-apply natin yan sa buhay natin bilang mag-aaral. Ano ang dapat mong pahalagahan ngayon bilang mag-aaral? Sabi nyo, nawawala lahat. Naglalaho lahat. Ano ang dapat or sino ang dapat pahalagahan nyo bilang mag-aaral ngayon? Sino yung dapat bigyan nyo? Mahal sa buhay? Tama, Mark Brian Ruma? Mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay. Correct. Ano pa? Ang dapat pahalagahan na nawawala, na pagtanda nyo, ay sana, ganito na lang ginawa ko. Pinahalagahan ko na lang ito. Pag-aaral, ma'am. Edukasyon, correct? Pag-aaral, tama. Ayan. Sa kalikasan, ang sabi naman ni Jose Corazon de Jesus, pahalagahan nyo ang nag-isang punong kahoy hanggat sa dumami pa iyan. Yes, Jennifer, may additional ka pang sasabihan? Edukasyon, ma'am. Yes, anak, very good. Edukasyon. Pag-aaral. Para wala tayong pagsisisi, ano, kung may mga pagkakamali man tayo, malilit lang, at least ginawa natin yung bahagi natin para sa kalikasan at ganun din sa ating sarili bilang mag-aaral ngayon. Lilipas ang araw nyo na parang kandila, mga anak. Kaya dapat, kung ano yung dapat pahalagan sa pagkakataong ito, ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Okay, naunawaan ba natin ang tulang ito? Dati nahirapan ba kayong paintindihin yung tula? Ngayon nalinawan na ba?
Ayan. Hopefully ha. So tuloy na tayo sa ating PowerPoint. May mga activity pa tayo dyan. Sorry, mag-overtime ako si nalita ko, no? 11 yung ano. Okay, ilagay ulit natin yung ating PowerPoint. The same code na naman yata ang gagamitin natin dito para sa inyong activity. Okay, flash ko lang yung ating PowerPoint. Ayan, and then open. Okay, pagpatuloy natin. Natapos na nating basahin, pakinggan ang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Ayan, may gawain 3 dito. Basahin nga ang panuto. Ma'am, ano ulit yung code, ma'am? Magpapalit tayo ng code later, anak. Ayan. Kasi iba na tong slide natin. Oo. Isabihin ko na lang mamaya, ano? Okay, mamaya muna yung code. Ayan. Pakibasa nga muna yung panuto. Yes, yan, Michael. Basahin ang mga pahayag, kilalanin at isulat sa bilog ang check kung ito ay may kaugnayan sa tula at X naman kung hindi. Ang isasagot lang nyo mamaya dyan, ano? Ito ang class code, 81204. I-type ko, 81204. Okay, check kung may kaugnayan yung pahayag sa tula at X kung wala. Ready na ba? Okay, i-start ko na. Hindi ko alam kung ilang oras pala to. Wait lang, edit ko lang muna. Ma'am, ano po yung code? Nasa chat box, anak. 812004. Dali lang ha, palitan ko lang yung ating timer. Baka kasi kulangin na naman kayo gawa ng signal ninyo. Ayan, 1 minute kasi nakalagay dyan para ma-manage ko sana yung oras since nag-overtime na tayo. Okay. Ready? Okay, nagpalit yata ng Ma'am, code. ano po ulit yung code? Okay, palitan natin yung code, anak, kasi nag-iba sa slide natin. Wait lang, i-slide drawing ko na para hindi magpalit. Okay, ang code natin ay 1497. 1497. 14975. Nasa chat box. 14975. Sorry, nalilito ako. 14975. Start na tayo. 14975. Charmel Aban, Joyce Ann. Rogelio. Siguraduhin kung may kaugnayan, check sa tulang binasa natin. Dindihin yung maigi ang pahayag, mga anak. Okay, naka-answer na lahat? Okay, stop na natin. Okay, may nakita na ako, no? Halos lahat chinek nyo. Pero tignan natin tong pahayag dito sa ato natin, sa ating PowerPoint. Ayan, papakita ko sa inyo, mga Hindi pa naman po lumalabas. Nakapasok na yung mga sagot na. Clinose ko na yung submission.
For discussion purposes lang naman tong gawain 3. So, tignan natin, ano. Ayan. Okay, check natin. Meron tayong makikita rito ang tatlong pahayag. Nasa screen nyo pa rin, ano? Ang tao, gaano man kaganda ang buhay, gaya ng paglagas ng mga dahon, ay kusa ring mawawala. Nag-appear ito sa tula. Tama. Nawawala ang lahat, sabi ninyo. So, correct yan. Ikalawa, ang buhay ay di masasayang kung ito'y pinag-iingatan. Kung iningatan niyang punong kahoy doon sa tula, ay hindi ito masasayang. So, tama. Next, number 3. Dapat ganito yung sagot nyo doon sa binigay nyo kanina. Ang katotohanan na ang tao ay nangangamba sa kalikasan. Nangamba ba sa kalikasan ng tao nung time na yon sa tula? Inilarawan lamang yung mula sa pagkalago hanggang sa pagkamatay. Walang pinakita na pagmamahal ang mismong tao doon. No, nilarawan lang na parang tao ang punong kahoy. Pero sa kabuuan, namatay siya. Yung punong kahoy, naging krus na nga siya sa dilim eh. Ibig sabihin, tsaka yung mga dahon niya, 'di ba, na parang corona na sa ibabaw ng kanyang libingan. So, ang tamang sagot dito ay X. Ayan. Dapat ganito yung sagot nyo kanina. Pero nakita ko, may mga sumagot na may X sa dulo. Karamihan is check ito lahat. Pero may nakita ko sila, Michaeline, I see Mary Lucy, Maria Bibiana, X yung... Okay? Next na tayo slide. Okay, gawain 4, mga anak. Palitin ko lang yung aking window. Ayan, para nakikita ko. Okay, next slide na tayo. Ang gagawin dito, i-connect mo. Ang gagawin na lang, anak, ay yung idodrawing nyo na lang yung guhit na ganun. Okay? Drawing tayo, ha? Same code. Slide drawing natin. I-connect ang 1, 2, 3, 4, 5, yung hanay ng ulap sa hanay ng saranggola gamit ang pagguhit sa inyong mga screen. Slide drawing, start now. Wait lang po, na-back ko. Sige lang. The same code naman tayo. 14975. Wait lang. Palitan ko rin yung oras. Mag-change tayo ng code. Kasi naka 1 minute pala siya. Okay? Para pumasok. Okay. Wala nang timer. Let's go. Okay. Change code tayo. Ito-type ko sa chat box. 97623. 97623. 97623. Ma'am, ano Yes. po yung class code? 97623. Ano po yung code? 97623. May pumasok na mga sagot from Joyce Ann and Charmel Ano Aban. ulit yung code? 97623. Ayan. Elijah, Jennifer, Anika. Nine seven six two three. Jemeline, Rachel, Eileen, Jenaline, sorry. Michaeline, Francine, Rogelio, Jinky, Cian Michael, Carl Lumot, Pineda, Alexa, Kalimag, Maria Bibiana, Rowena Aquino, okay, Raver, Mark Bryan. 4 more to go para makapasok para makuha natin yung perfect number.
Adyan din kay Daniela. Bago ko i-close yung submission. 3 to go. Okay, kung wala na, naka 2 minutes na tayo. Okay, 21 out of 24 ang nakapasok. Close submission. I-save ko lang yung result para hindi na mawawala. Ayan, save for review. Okay, view responses natin. Okay, papakita ko sa inyo yung inyong answers. Save na natin. Entire screen. Okay, tingnan natin ang sagot ni mga may makulay na sagot. Ana, kay Ana Pakis. Ayan. So, ang sagot ni Ana, sa word, bihira ang nagpapalipad ng guryon. Ang guryon ay saranggola, correct? Kung ganyan ang sagot nyo, correct kayo. Number 2, tibayan ang PC sa pagkakahawak upang di lagutin ng hanging malakas. PC, ang kanyang lubid. Okay, tama ba ang inyong sagot dyan? Lubid is correct. Number 3, basahin nga ang number 3, anak. Sino gusto magbasa? Number 3? Maingat namin pinapalipad ang guryon upang di tuluyang sumubsob sa lupa. Sagot ay? Sumubsob, ibig sabihin? Dumausdos. Dumausdos is correct. Tama. Number 4, pakibasa, Sian Michael. Ang buhay ay guryon, marupok at malikot. Ang sagot ay? Mahina. Letter B, mahina is Hina. correct. Okay. Sa huli, number 5. Subukan, Rowena? Tuluyang umiikit ang saranggola kasabay sa paglipas ng ating panahon. Umiikit. Ang tamang sagot ay? Kumiling. Ang natitira na lang kasi ritong, kumiling. Ang natitira na lang ay malakas. Tuluyang malakas ba? Tuluyang malakas ang saranggola? So, ang tamang sagot ay letter C, kumiling. So, sana ganun ang inyong sagot. Check natin. Grabe naman yung pagsagot dito, Elijah. Nag-transport yung mga guhit mo, anak. Ewan ko, anak, kung paano ko i-check mamaya ito. O, bakit parang hindi itinuloy ito, Jenaline, mula sa guryon? Saan papunta yan? Okay, nakita ko naman halos pare-pareho kayo ng sagot. Okay, walang pumili ng malakas from Carl Lumot, Eileen, Francine, ayan. Ang cute naman ng pagguhit yung mga O, bakit ito parang may naligaw na guhit dito sa ilalim, Alexa? Ito. Okay. Si Kalimagmar Bibiana. Okay. May malakas. Wait lang. Marupok. Antonym, kabaligtaran naman ito, anak. Mali po yung naano ko. Ano guhit mo? Okay, sige. Next. Nakikita ko naman. Okay. Ito, sinagutan niya na, B, A, E, B, C, tapos may guhit pa. Okay, nakaya yan ng screen niya. Ayan. Anak, ewan ko kung mag-a-advil ako pagkatapos ko mag-check nitong mga guhit-guhit nyo. Ayan. Okay, thank you very much for your answer. Let's proceed to the next activity. Ito naman, magbibigay ng short answer. Okay, dalawang bagay na aking natutuhan ay, at ang dalawang bagay na nakapagpaantig sa aking damdamin. So, nambiran nyo yan na 1, 2, tapos 1, 2 ulit. So, una, dalawang bagay na natutuhan doon sa tula, at ikalawa naman ay dalawang bagay na nagpaantig ng damdamin. Okay, short answer starts now. Mama, ano po yung code? The same code, 97623. One, two, 1, 2. Una, natutuhan. Ikalawa, nagpaantig.
I-close ko muna yung responses. Baka nakikita yung sagot. Naka-flash sa screen. May 3 na from Rogelio, Joyce Ann, and Elijah. Baby Jane, Mark Bryan, Charmel Aban, Pineda, Rowena, Anika, Daniela, Michaeline, Francine, okay. Hindi na nakaabot yung iba. Save for review. View responses natin. Check natin yung mga nag-answer na nakaabot. Ayan, nakikita nyo si screen natin. Open natin yung answer ni Joyce Ann. Pagiging isang mabuting tao, gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yung nagpantig sa kanya yung bahaging pagmamahal at pagbibigay. Oh, nakakaantig, Joyce Ann. Next, maging responsable sa pamilya, magmahal ng kapwa. Anak, i-specify mo yung kapwa mo rito. Magmahal ng kapwa. Parang gusto mo nang mag-asawa, anak ko, Elijah. Ayan. Puso at isipan, dahil ito ang gabay sa ating paroroonan. Puso at isipan. Okay? Magmahal ng kapwa. Correct? Next, from Rogelio Antolin. Mabahagi. To hagit. Anong hagit, anak? Explain mo nga sa akin, Rogelio. Anak ko, Rogelio, nasaan ka na? Ano ang hagit na sagot mo sa number 2? Nasaan si Rogelio? Wala na. Okay, sige. Minimize ko na yan. Ang nagpantig, magbahagi, tumulong. Okay, from Mark Bryan, pahalaga ng isang bagay bago ito maglahong tuluyan. Oh, ang ganda. Maging matatag sa buhay sa anumang pagsubok. Kwento ng isang punong kahoy yung nagpantig sa kanya. Okay, 2 dapat yon. Ayan. Tungkol sa panitikang Asyano, isang punong kahoy, ang guryon. Actually, hindi ko na-discuss ang guryon dito, ha? Yung part ng, nung tula niya. So, niya na yun, part ng assignment nyo na lang yun na basahin yung guryon. Ang pagpapahalaga sa kalikasan, pagpapahalaga sa ating buhay. Pagpapahalaga sa bagay-bagay, pag-iingat. Okay. Okay. Yan, nakikita na natin yung mga answers. Ay, tingnan natin tong kay Daniela. Kung ano ang mga klase ng kahulugan ng mga klase ng kahulugan ng mga ito. Ah, okay, correct. At kung paano masasagutan ang kahulugan nito. Okay? Panamagitan ng clue word. Maging responsable. Maraming sumagot ng mapagmahal, maging responsable, puso at isipan, pamilya, kaibigan, banal na Diyos. Pagmamahal sa kalikasan, pagiging mabuti sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pagiging matapat sa kapwa. Okay, so thank you very much sa mga answers. Hindi ko na makita, maubusan tayo ng oras. Pero ayan, pag-asa na lang, pagsasaalang-alang sa akin ba't wala na? Ayan, okay, binasa ko lang. Okay, next. Dako na tayo sa next slide. Okay. Dito naman, isulat sa mga dahon sa ibaba ang mga paliwanag kung bakit mahalaga ang pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. So, sa mga dahon, magbigay ng paliwanag. Bakit mahalaga ang pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano? Slide, drawing, starts. Excuse me, ma'am. Ma'am, ulit yung code natin. Nagpalit ng code para dito. Okay, type ko na lang. 70685. 70685. Okay, ready? Start. 70685. 70685. Ma'am, as in, isulat talaga ito, ma'am. Gumamit na lang kayo ng kahit 1 word to 2 words. Slide drawing yata yung nailagay ko dyan eh.
Okay, palitan natin. Wait. Mahirapan kayo. Okay, hindi kasha? Yes, ma'am. Okay, palitan natin, no? Short answer na lang. Okay, pasensya na. Mali yung nailagay ko. Slide drawing. Late pala nung nung mata. Ay, nung dahon. Okay, palitan natin ito ng short answer na lang para makapagsulat kayo. Okay. Magbabago ang code. Syempre, pasok na. Ang code ay 70. Ay, siya pa rin. 70685. $70,685. Bakit mahalaga ang pagiging mamamayan maging mamamayang Asyano? Bakit mahalaga ang pagiging mamamayang Asyano? Unang-una, Elijah Food, may pagmamalasakit sa iba. Mamaya ko nabasahin yung isa pa niyang sagot. Pare-pareho ng mamaya. Open ko muna sa screen niya. Ano po yung code? Ang code NAC ay 70685. Bakit mahalaga ang pagiging mamamayang Asyano? Okay, may 9 nang sumagot. Like natin yung mga answers nyo. Tignan ko kung paano siya Okay, Carl Lumot and Charmel Aban. Meron na rin. Bibi Jane, Joyce Ann, Anika, Jennifer, Rachel. May 14 na. Pumasok na rin ang sagot ni Maria Bibiana and Jinky, Raver, and Rogelio. And kay Cian Michael. $18.25 ang nakasa class point. So, dapat 25 ang answers. Puwasok na rin sagot ni Jasmine. Okay, i-flash ko na lang yung ating screen sa PowerPoint. Bago tayo mali yung nalagay ko. I-type mo yung answer mo dito sa chat box, Nax. Ba't mali yung answer mo? Okay, close submission na tayo. Nakapasok na 22. O, 3 na lang. 3 answers na lang. Ang last na kapapasok ay yung kay Eileen Ancheta. Okay, last 1 minute. 30 seconds. Okay, kung wala na. Close submission na tayo para ma-save ko for review. Okay, ito yung mga kasagutan, view responses. Isa-isahin natin ang mga sagot. So, 5 na lang babasahin ko para hindi mabang oras natin. Okay, yung syempre yung pinakauna. Mahalagang pagiging mamamayan ng mga bansang Asyano dahil may pagmamalasakit sa iba at pagmamahal sa kalikasan. Okay, next. Yung first 5, mahalaga ito kasi ito ang patunay na mahal mo ang pagiging Asyano. Mahalaga ito para ipakita ang paggalang mo sa pagiging Asyano. Okay, Rowena. Okay, pangatlo, si Pineda. Makakakuha ka ng mga benepisyo mula sa pamahalaan. O naman, mahalaga ang pagiging,
asyano natin dahil mga benepisyo sa pamahalaan natin. Okay? Magkakaroon ka ng sariling pagkakakilanlan. Wow, gusto ko itong sagot na to. Yes. Isa sa pagkakakilanlan natin kapag tayo ay isang asyano, kahalagahan yung magkaroon tayo na, ay, Pilipino siya, Chino siya, Japanese, Hapon siya. Okay, correct? Next, last two na tayo na sa answers. Dahil sa mayaman na kultura nito. Wow, correct? May papakita ang paggalang. Yes, madalas ganun yung kultura natin. Pagmamano. Ayan. And then last one, para sa preview ng atin, ito yung first 5. Mahalaga ito kasi ito ang patunay na mahal mo ang pagiging asyano. Nabasa na ba ito kanina? Parang nako, copy-paste ang sagot ha. Forwarded yata ang answer dito, Michaeline. Send to many. Send to many to. Ay na, nahuli na. Ay na, sino ang boss nito? May nag-send ng answers. Wag uulitin ha, kanya-kanyang sagot. Kahit na ulit ang konsepto, hindi pwedeng pare-pareho kayo ng pangungusap. Ay sos. Saan galing yung mga answers? Maraming sumagot. Sinong pinanggalingan nito? Brainly yan, ma. Nako, naka-brainly. Sabi ko na nga eh. Mga brainly.com kayo kasi. Ay, sus. Okay, ang source is brainly.com. Sige, ipapatulfo ko ang brainly.com talaga. Okay, thank you for your answer. Sa susunod, please, magbigay kayo ng sarili nyong opinion. Kaya nyo yun, mga anak. Ang gagaling nyong mga maggumawa ng memes and all. Ito lang. Piece of cake to. Sa susunod ha, on answers please. Huwag kayong laging nakaano sa brainly.com. Okay? So, ito, iiwan ko na lang bilang takdang aralin ninyo. Ano? Sa tingin ko, nagawa nyo naman siya. Pero itong paggawa nyo ng tula, hindi basta-basta, no? Kailangan, lumikha ng sariling tula. Sarili, wag mag-brainly.com. 2 hanggang 3 saknong na nagpapahalaga bilang isang asyano. Ayan. At ang pagpupuntos, syempre, bibigyan natin ng 10 puntos. Ang mga salitang ginamit, pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. 10 puntos para sa mensahe, orihinalidad, at hikayat 10%. Kaya magkakaroon kayo ng 30 points. Okay ba yan? Okay. Para sa inyong pagtataya, ilalagay ko ang link ng inyong quiz. Hihintayin ko ngayon. So, hindi ko alam kung ilang minutes ang aabutin nung ano natin. Link na yan natin. So, stop presenting. Pwede kayong kumain habang nagkaklase, anak, ha? Hindi ko pinagbabawal. Basta close cam lang tayo kasi recorded ang ating send ko yung link ngayon. Copy link. Okay, send ko sa inyong saan ko send? Dito sa chat box natin. Copy paste, then pasukin nyo yung site. Okay, nasa chat box ng link. Sinend ko sa sarili ko to kanina. Yung isa na lang gamitin nito. Sorry, MJ, yung ko lang nakita ang iyong message sa Facebook. Kapag nag-Google Classroom kasi tayo, Okay, ready? Pwede nyo nang sagutan ng quiz at your own face yan. So, kung gaano nyo kahaba sasagutan. So, bibigyan ko kayo ng, konti lang naman yan, 15 items. Ayan, nasa chat box. Magtaas ng kamay dito kapag tapos nyo na yung quiz. Pwede kayo magmerienda habang nag-quiz. Mag-lunch na kayo, 12:40 na. Okay. So, ang timer natin dyan, 15 items. Kaya nyo na ng 15 minutes? Ma'am. 15 minutes. Tama ba yung shinare kong link? Na-open nyo ba sa end nyo, anak? Ma'am, di ko nakita yung link. Okay, sige. Pa-assignment ko na lang. Wag na muna ninyong pasukan yung link, okay? Assignment na lang. Okay,
last part, huling bahagi na ng ating klase. Huwag niyo munang pasukan yung link, anak. Ipa-assignment ko na lang. Ilagay ko sa GC para makasagot din yung mga nagbo-module. Okay? Sige. May last part pa tayo. I-present ko lang ulit yung PowerPoint. Entire screen na lang. Okay, let's go. Last part. So, bali 3 na yung magiging PowerPoint nyo, anak. Okay. Dito, i-explain na lang natin. Karagdagang gawain, kasama rin nung inyong paggawa ng tula kanina. Ito yung karagdagang gawain natin sa gawain 9. Meron din siyang 30 points. No? Meron diyang larawan at gumawa ng isang tulang malaya na may 2 saknong at pamagat. Isulat ang nabuong tula sa hiwalay na papel. Ang instruction dyan. Wala yatang space sa inyong module, ano? So, mag-add talaga kayo ng another o karagdagang papel. So, bibigyan natin ng score yung inyong tula. So, 2 tula ang unang ang gagawin yung kanina sa huling gawain ninyo. Ito. Ayan, yung bahay kubo ko, tula mo. Doon mo mismo ilalagay. Pero itong last, hiwalay na papel. So, gagradean natin siya ayon sa pagkakabuo at nilalaman at hikayat. So, 30%. Okay, so doon na nagtatapos ang ating aralin sa paksang punong kahoy. Please lang yung link ng guro yon, kung makakahanap ako, ilalagay ko sa link natin sa ating Google Classroom. Pero kung may nahanap na rin kayo, pwede nyong i-share, no? Pwede kayo mag-share ng link kung may nahanap kayo mga links sa mga babasahin natin o pakikinggan natin. Okay ba, mga anak? Ayan, back to our screen. May mga tanong pa ba? Itong quiz, wag nyo munang pasukin yung pagtatayang yan. Papalitan ko yung ano niya. May papalitan akong part dyan. May dadagdag ako. Okay? Wag munang pasukin yung link. Kailan ang pasahan ng module? Ang pasahan ng module, mga anak, open cam na tayo please for the end and documentation, ay ngayong 29, Friday. Magdi-distribute na ulit kami. 29. So, packing kami ng 27, 28. Ay, nagpiprint na ulit ako ng next module. Okay, 29, ihanda na ang inyong mga module sa 29. The same, kung saan kayo nagsasubmit, kung saan kayo kumukuha, dun pa rin. Meron ba ritong mga hindi nabigyan o nagkulang sa mga modules? Sa pag-ibang subject yung may kulang, anak, i-PM nyo lang yung teacher nyo, baka i-soft copy nila, mag-answer sheet na lang kayo. Huwag kayong masyadong, anak, huwag kayong masyadong mangiyak-ngiyak kapag nagkukulang ng module. Ang paraan ng teacher dyan, kasi mahirap nang isabay yung pagpunta sa barangay, soft copy ang ibibigay. So, hingin nyo yung soft copy, at least makapag-answer sheet kayo. Hindi naman stricto yung mga teachers eh. Okay? So, wag na kayo mag-post na kulang na naman yung Kemerut, ganyan. Wag na ganon. Maging matured na tayo, grade 9 na kayo mga anak, ha? Maging matured na tayo sa pag-deal natin sa mga problema nating usapang pang-module. Direct PM sa teacher. Hintayin nyo yung reply, and then magkakaroon naman kayo ng kasunduan. Okay, may tanong pa? Hindi ko nabasa yung last na, Ma'am, pasend po ako. Ay, oo pala. Wala ka palang module ngayon, Mary Lucy. Pero sumagot ka kanina sa mga activities, no? Bali, ang isasubmit mo na lang naman sa akin, Mary Lucy, ay yung dalawang tula. Sana na-screenshot mo. Sa bagay, itong recorded, naman natin, video natin, ay ilalagay sa YouTube. Balikan mo yung mga, mga activities. Same din naman yung pre-present ko rito, no? So, ka na lang, mag-screenshot ka na lang lagi ng answers mo. Ina-advise nila, Mary Lucy, na na mag-transfer ka na. Ayaw mo ba? Para hindi ka mahirapan. Mary, kinakausap kita, anak? Advice nila is mag-transfer ka daw ng school para, ayaw mo mag-transfer dyan sa mas malapit sa inyo, anak? Tapusin mo muna 1 taon? Pag hindi na po busy sila ate, busy po kasi sila. Okay. Sila lang po alam dito. Sige, pagtsagaan mo na lang muna garudang humingi ng mga copy ng mo ha, activities mo. Tsaka, sabi nila sa akin, in-explain ko na rin, ma'am, bigyan nyo ng pasensya si Mary Lucy. Kung naka-attend naman po siya ng online class, i-consider niya. Pero yung mga teachers mo na hindi nag-online class, anak, i-PM mo sila for the module, okay? Yes, ma'am. Thank you po. Tsagaan mo na lang. So, yung sinabi ko sa kanila in case na regular ka naman sa online class,
Okay, wala na bang tanong? Okay, documentation tayo please. Open your cam and smile naman tayo dyan. Thank you sa pagpa-participate sa online class. So next, natin, basta hindi ako busy or wala tayong webinar, ay Webes, magkita-kita tayong muli. Okay, smile! Pagod na sila. Hinapad na tayo ng alauna. Okay, sige. Magpapa-meeting pala ako sa grade 9 faith officers. Ayan, si Michaeline lang ang nag-open ng cam. Kumakain na pala yata kasi. Sige lang, okay lang na kumakain kayo. Okay, smile. Picture. 1, 2, 3. Isa pa, open cam. 1, 2, 3. Mga nakasubo na ng mga ulam. Okay, so kita-kita sa Webes. Para ngayon, goodbye muna. Bye. Thank you for learning with me. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.